Mapagpalang araw po, minsan pa tayo po ay narito sa tahanan ni Ate Ason Bautista upang magbahagi ng salita ng Diyos sa iyo sa Biblia. Kada po, every weekend, alis sa dalawa, Sabado, Linggo, dumadalaw po ako sa kanya upang magdala ng magandang balita. Alam niyo yung pagdadala ng magandang balita sa tao, napakalaking bagay po yan. Pakuluan mo muna yung yung Sabi ni Apostol Pablo, ikaw ay naglilingkod. Paglilingkod po yan para sa Diyos. Kahit nasa bahay ka lang. Doon sa taas ni Madel. Purihin ang Panginoon. Alam niyo, eto, may kalendaryo sa likod. Malapit na po yung Santong Araw o mahal na araw kung tawagin sa susunod na buwan, April, Marso, April. Yung isang pagugulitin na naman yung kamatayan ng ating Panginoong Yesus Cristo, yung pagtubos ng kasalanan ng tao. Yun po yung pinaka-climax, maging sa pelikula man, na pag napanood ninyo, ang pinaka-climax dyan, yung namatay siya sa krus. So, kaya tayo ngayon ay magbubulay dito sa pangyayaring ganito rin. Kasi magmamahal na araw eh. Pero bago tayo papalaot, tayo muna ay lalapit sa Diyos sa pamagitan ng maikling panalangin upang siyang magbukas ng kaisipan ng mga tao at nanonood ng video ito. Upang lubos nating maintindihan kanyang turo't aral. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo kami sa aming pagbubulay ng salita ng Diyos ni Ate Son. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Dito po sa San Lucas, chapter 23:26. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Cyrene. Pinigil nila ito at ipinagpasan sa kanya ang krus na kasunod ni Jesus. Ang 27. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nanambitan dahil sa kanya. Ito yung pintuan nila dito. Po, dito po tayo sa 32. May dinala pa silang dalawang salarin upang patayin kasama ni Jesus. Patayin. Samantalang wala namang krimen na ginawa si Jesus. Hindi naman siya pumatay, hindi naman siya kung nagnakaw, hindi naman kung ano. Yun nga lang, dahil sa kanyang pangangaral, hindi matanggap ng kanyang mga kababayan ang kanyang aral. Especially pag tinatawag niya ang Diyos na kanyang Ama. Kasi hindi sila naniniwala na si Jesus anak ng Diyos. At hindi sila naniniwala na Diyos si Jesus. Kaya ganun na lang ang galit nila sa kay Jesus. Ano po? Kaya sabi rito, may dinala pa silang dalawang salarin upang patayin kasama ni Jesus. 33. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa kanan at isa sa gawing kaliwa. Nasa gitna si Jesus, may kanan, may kaliwa. 34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi na nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga kausuhutan ang mapupunta sa isa't isa. Ito yung mga sundalo nagpalabunutan para yung damit kung kanino mapupunta yun. 35. Ang mga tao ro'y nakatayo roon, nanonood.
yung mga meron. Nilibak naman siya ng mga pinuno ng mga bayan. Nila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas na hinirang ng Diyos. Hindi ka sila naniniwala siya si Mesiyas. Kaya yung tanong ito, may pagkahalong alinlangan. Kasi patanong siya eh. Ito kung siya nga, kita niyo, pag-alinlangan siya. Kung siya nga ang Mesiyas, hinirang ng Diyos. Niligtas niya yung iba. Kailangan niligtas niya din ang sarili niya. Ganun po ang taguri nila sa kanya. Pag-alinlangan. Nilibak din siya ng mga kawal, yung nagpapalabunutan. Nilapitan at inalok ng maasim na alak. 37, sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, yan, salitang alanganin na naman yan. Kung ikaw, hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. 38. At nakasulat sa ulunan niya dito sa wikang Hebreo, Latin at Hebreo, Griego, Latin, Hebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. Hindi nila matanggap si Jesus hari eh. Kaya yung tanong dito, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, kita niyo, salitang pag-alinlangan. Bagamat meron dito nakalagay, hari ng mga Hudyo sa tatlong lingwahe. Kangkong, kangkong. Ito, Pakalaan mo lang ng konti. 39. Tinuya siya ng isa sa mga salarin na kabitin at sabi, yan, tandaan ninyo, yung dalawa, nakalagay sa kanan, nakalagay sa kaliwa yung dalawang tulisan o salarin. Sa ibang salin, tulisan ang tawag dito. O manunulisan, mamamatay tao, magnanakaw. Luto ka naman laking may beef para may sabaw. Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Ha? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Hindi, si Amira. Sabi ng isa, 40. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, yung nakapakong isa, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan tulad niya. Pinarurusahan. 41. Matuwid lamang na tayo parusahan. Ito'y confession na po ito. Confession ito. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito, tinutukoy niya si Jesus kasi nakapako na yan eh. Walang ginawang masama. Pero bakit ipinako sa krus kung walang ginawang masama si Jesus? Yun nga po eh. Kapag siya nangangaral, tinatawag ng Diyos ang Diyos sa langit. Yun ang ayaw ng mga kababayan niya. Kasi pagka ganon, ipinaparis mo sarili mo sa Diyos. Parang ganon no? Hindi nila matanggap. Kasi siyempre kung ang Diyos ay Diyos, hindi natural, lalabas si Jesus, anak ng Diyos. Diyos din sa pagiging anak. Kaya nagagalit sila. Kaya nila iniabla. At ang kamatayan ay kamatayan. Yun na po yung pinakamabigat na parusa noong panahon na yun. Na papatayin ka, hipapako ka sa krus. Yan po ang death penalty nila noon. Hindi kagaya ngayon, silya elektrika, o kaya yung injection, lethal injection. Sa kanila noon, hindi. Capital punishment kung tawag nila dyan. Yung pagpapako sa krus. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nag-aari ka na. 43. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo,
ngayon din isasama kita sa paraiso. Itong dalawang salary na ito, ang sabi dito, may dinala pa silang dalawang salary upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawa salarin, isa sa kanan at isa sa gawing kaliwa. Ngayon, dito, in time of judgment day, sabi rito sa verse 25, chapter 25 ng Mateo, basahin natin ano. Binanggit din yung kanan na kaliwa dito eh. Ito. 25 sa Mateo 25 sa 30. Tingnan natin ano. 31. Sabi rito, darating ang anak ng tao, si Jesus yan, ang tinutukoy bilang hari. Kasamang lahat ng anghel, naluklok sa kanan, sa kanyang maringal na trono. 32. Sa panahon yan, matitipo sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang kambing. Yung kanan, tupa. Kaya yung dalawang salarin, yung nang light sa kanya, yun ay kagaya siya ng kambing. Siya yung nasa kaliwa. Pero yung dumipesa kay Jesus at nag-confess ng kasalanan kay Jesus, ito po yung nasa kanan. Ito yung tupa. Yung isa, nilait si Jesus. Naalala ko po, ewan ko lang kung napanood ninyo, yung video ni dating Pangulong Duterte. Nilait niya rin si Jesus. Ang sabi niya sa pagkasabi doon sa video ni Duterte, ang Diyos niya, ipinago niyo sa cross. Tangina. Kung ako ang Diyos niya, ipapako niyo ako sa cross. Tangina. Tatawag ako para paulanan kayo ng apoy. Yan. Walang pinagkaiba si Duterte dito sa isang salarin o isang tulisan. Magkatulad sila ng pag-uugali. Pag pinirito mo, sama mo na to. Nilait nila si Jesus. Yan, nasa video ni Duterte yan, pinapalabas sa mga YouTube yan, sa social media. Kaya alam mo yan eh. Isipin mo, itinalaga siyang presidente ng Pilipinas para lang lahitin ang nagtalaga sa kanya. Kasi sa Roma, tingnan niyo yung sinasabi ni Pablo, ang pinuno ng bayan o leader ng bayan, ito sabi ni Pablo, Roma 13 verse 1, ang bawat tao pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sino ba yung pinuno ng pamahalaan sa panahon ni Duterte? Hindi ba siya? Presidente siya. Nasa kanya lahat ang kapangyarihan, kaya inabuso niya ang kapangyarihan na binigay sa kanya nang sumumpa siyang gano'n, may hawak siyang Biblia. Yung Biblia nakapatong yung kamay, yung isang kamay nakaganyan. Doon sa panunumpa niya, yung pinakauli, anong binabanggit din? Binabanggit doon, help me God. Ibig sabihin, sa kanyang panunungkulan, tulungan ako ng Diyos. Pero iba, di ba tinawag niyang stupid ang God? Sino itong Diyos na ito na lumikha ng sanlibutan? Stupido! Ayan, na-stupido siya sa ICC, sa Netherlands, sa The Hague. Dos. Kaya nga, ang lumalabas sa pamahalaan ay lumalabas sa tinakda ng Diyos.
At lapatan ng parusa sino man lumalaban. Lumaban siya. Ang nilabanan niya ang Diyos na naglagay sa kanya seat of power ng Malacanang. Eh ngayon, wala. Ay, yung mga prosecutor, nakaraan po, nakita nyo naman, 5 araw. Continuous yun, naglalatag ng ebidensya prosecutor at binigyan ng pagkakataon yung kanyang abogado, si Kapman, na yumaman. Isipin nyo naman, yung bayad sa abogado ay 1 buwan lang. 140 milyon kada buwan. Mayaman ang Duterte. Oh. Wala siyang may latag na ebidensya kasi nga wala siyang witness. Ang witness niya, si Duterte mismo. Mga video ang pinalalabas nila. Kaya napakahirap po tanggihan yan. Kaya yung abogado ni Duterte, mahirap niyang tibagin yung salita ni Duterte mismo sa video. Ako may utos niyan. Sige, patayin niyo sila. Oh. Kaya, ayan, yari siya. Ginawa siyang presidente ng Diyos, pero nilalabanan niya ang Diyos. Parang yung tulisan. Imbis na yung kanyang buhay, ilapit niya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Hindi, nilahig niya pa. Buti na lang yung isa, hindi. Dinipensa niya pa si Jesus. Ano si Jesus? Walang ginawang kasalanan. Ako sa kanya kasi, tinatawag niyang Diyos ang kanyang, tinatawag niyang Ama ang Diyos. O, dito, meron nakalagay dito ganyan din. Meron tayo babasahin. Gaza mo yung labahita dyan, oy. Labahita. Tangalian natin, tsaka yung kuhon. Babasahin natin na dun sa 1 Gesral 3, ganito nakalagay. Sumagot siya, ay sinagot siya ng mga Hudyo. Hindi dahil sa, kasi may tanong dito eh. Dito simulan natin ito. Dito sa 29 natin simulan. Ang aking Ama, sabi ni Jesus, nagbigay sa kanila sa akin ay dakila, lalong dakila ka sa lahat. At hindi nila mahagaw nino man sa aking Ama. Sa aking Ama. Ako at ang Ama ay isa. Tayo, no? Ang mga Hudyo muling kumuha ng bato upang batuin siya. Kasi nga po tinatawag niyang Ama ang Diyos. Sa mga Hudyo noong panahon na yon, pag tinawag mong Ama ang Diyos, ang kahulugan doon ay tinutulad mo ang iyong pagkatao sa Diyos. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito? Ang dahilan. At ako'y inyong babatuin. Ito, 33. Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa, kaya ka namin babatuin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayon tao ka lang. Kita nyo? Ganun kasi sa kanila. Pag tinawag mong Diyos ang Diyos, ibig sabihin, Diyos ka rin gaya ng Diyos. Kaya hindi nila matanggap yan. Kaya inabla nila sa korte. At tinatulan ng kamatayan. Kaya sabi nung salarin na isa, yung nasa kanan, yung kambing, ito pa. Si Jesus walang kasalanan. Pero tayong dalawa, sabi niya doon sa isang kasama niya, yung nasa kaliwa, kambing. Marapat lamang na tayo patayin. Kasi sa dami ng ginawa nating krimen, kasalanan. Pero siya wala siyang kasalanan, sabi niya. Nung panguling kataga, Jesus, alalahanin mo ko kapag nag-ahari ka na.
Anong sabi ni Jesus? Ngayon din, oo, sasama kita sa paraiso. Amen. Alam niyo po ba yung paraiso? Dako ng ligaya. Paradise sa English. Dako ng ligaya. Hindi sa impyerno. Kaya yung isa, napunta sa dako ng ligaya, yung isa, na impyerno. Kasi kambing siya. Dapat hindi eh. 3 taon nangaral si Jesus. Sikat na si Jesus sa panahon na yun. Walang hindi nakakakilala sa kanya. Kaya sumampalataya yung nakapako sa krus. Bago malas siya mamatay, sabi niya, Jesus, alalahanin mo. At ang pangako, oo, ngayon din, isasama kita. Kaya nagtamo siya ng kaligtasan, kaibigan. Ibig sabihin, hindi siya naparusahan sa impyerno. Pero ang isang tulisan, ito siya sa impyerno, yung kambing siya kasi siya, kambing. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong turo sa amin. Itong kasaysayan ng Panginoong Yesus, yung anak. Siyang naghirap, nagdusa. Sinaktan, nilait, dinalimura. Nang dahil sa kasalanan naming mga tao. Hindi niya inilintana ang kahiyan na yung kasalanan namin, kinuha niya. Dinala niya sa krus, doon siya namatay. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, sana meron kayong natutunan sa kasaysayan ng kamatayan ni Jesus sa krus. Tandaan po ninyo, kung hindi nyo pa sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, kaibigan, isuko nyo na po. Lalo na ngayon, nagkakaroon ng mga digmaan. Kaya sabi nga nila, baka magkakaroon ng World War III. Isipin niyo po, gaano kahirap ang gera, kaibigan. Nahihirap yan. Walang kasing hirap ang gera. Bakit? Pag pinakawalan po yung mga missiles, hindi mo alam kung saan tatama. Kahit sabihin nyo pang ginawa ng tao yan, by machine, by kung ano na. Sometimes meron pong pumapalya. At yan ay napatunayan na sa mga nakarang mga digmaan. Hindi lahat ng pinalipad ay perfect. May mga pumapalya. At saan bumabagsak? Sa mga tao. Kawawa po ang mga basa na ganito. Kaya dagdagan po natin ang panalangin na nawa itong ating bansa kahabagan ng Diyos. Tayo man po dito sa ating bansa, nakikibaka tayo sa mga kurap na mga opisyal na inalala at tinapoint. Tandaan niyo po yan. God is good all the time. Ako niyong kaibigan si Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si meron lang akong tanong, sino ba lolo natin? Oh, kita niyo. Tama yan. Lolo talaga namin yan. Sige po, hanggang dito na lang mga baka tatawa ni God bless us all. Bye.